sa conspiracy kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito sa tingin natin ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung dalawang security officer na involved. Meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente. Narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya. Magandang gabi mga kabalitaan. Huli ka na naman sa balita, no? Narito ang latest Congress hearing. Nakitaan natin ang malubhang paglabag at maling paggamit ng pondo ng bayan. Ang mga pondo na may layuning maglingkod sa pambansang seguridad at iba pang makatarungang layunin ay hindi ginugol alinsunod sa mga itinakdang layunin ng ating batas. Sa takbo ng ating mga deliberation, Mr. Chair, paulit-ulit nating tinanong, paano nagamit ang confidential funds? May kakulangan po ba sa mga kasalukuyang mga batas at mga guidelines ng mga ahensya? Paano dapat amyendahan ang mga batas at mga guidelines para mapigilan ang posibleng katiwalian? The process starts with the Vice President, hand in hand with her Chief of Staff, Ms. Zulaika Lopez, who directs the preparation of the disbursement voucher. The Chief Accountant of the OVP, Ms. Julieta Villa del Rey, certifies the availability of cash and completeness of the supporting documents. When this is done, the Assistant Chief of Staff, Mr. Lemuel G. Ortonio, approves the voucher for payment. Next, a check is issued and is circulated for signature. The authorized signatories of the checks for the OVP are Mr. Ortonio and Attorney Rosalyn Sanchez. Once the checks are signed, the Special Disbursing Officer, Ms. Gina Acosta, claims the checks and acknowledges receipt. Thereafter, Ms. Acosta takes the checks to Land Bank for encashment and deposit. The process on the side of the OVP ends with the actual disbursement of the funds by the SDO, Ms. Gina Acosta. Kapansin-pansin na lahat ng career officials ng OVP ay involved lamang sa pag-sertipika. Ibig sabihin po, pagdating lang po sa pagsisigurado na may pera at kompleto ang mga dokumento na kailangan para ma-release ang funds. Pero sino po ang merong critical na ginagampanan ng mga papel? Mukha pong mga tao na nakapaligid po sa ating Vice Presidente ng mahaba ng panahon. Karamihan po sa kanila mga taga Davao o galing pa po sa Davao. Sila po ang mga critical na signatories na sinisigurado na marirelease ang pera. Halimbawa po nito, si Mr. Ortonio bilang officer na siyang nag-aaproba ng payment ng confidential funds. Siya din po ang isa sa dalawang signatories para po sa mga cheque. Second, Mr. Chair, napag-alaman po natin, inamin mismo ni Ms. Acosta na hindi siya ang nagbibigay ng pera sa mga recipients. In other words, Mr. Chair, she had unlawfully delegated this role to the security officer. Inamin din po ni Ms. Acosta na hindi niya alam kung saan napunta ang pera. At ayon pa sa kanya, ang utos o ang direksyon ay galing po mismo kay Vice President Duterte at siya lamang ang may alam patungkol dito. Klaro po, walang DepEd confidential funds na nakarating sa AFP. Itong mga certification ng AFP ay ginamit lamang upang makasumite ang DepEd sa COA ng kanilang kinakailangang dokumento. All can see, all of these acts happened under Sara Duterte's watch during her term as the Vice President of the Philippines. Siya po ang nag-certify na tama ang liquidation pertaining to the utilization of confidential fund is 612,500,000 pesos. Napakalaki
at nakakalula. And to be very candid, Mr. Chair, ilang bata na sana ang ating napakain. Ilang bata na sana ang ating napaaral. At ilang pamilya na sana ang ating nabigyan ng bahay. We uncovered irregularities and deficiencies in the disbursements and reporting of the confidential funds allocated to the OVP and to the DepEd. This has been an extremely insightful exercise of our mandate. Let me remind the public of what is at stake here. It would constitute graft and corruption if public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit. And given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. This would be the last committee hearing for this topic, no, yung tungkol sa confidential funds. Hindi pa po tayo magtatapos sa ating committee hearing. Kumbaga, year-ender lang. Sinasummarize lang po natin kung ano po mga nangyari nitong pong nakaraang 7 hearing. Yeah. Ay walang accountability dito. So, at binanggit nyo rin po, AFP na yung mag-iimbestiga. So, siguro dapat iba po yung pag-iimbestiga ng AFP sa pag-iimbestiga natin. Kasi we want to know the truth. Ano ba talaga yung nangyari dito sa pondo na to. Hindi tayo pwedeng tumigil na ibinigay na lang yan dahil nga sa utos ni Vice Presidente. Remember, mga nakapirma doon, mga maliliit na opisyal, si Mr. Fajarda at si Acosta. Malamang-lamang, Mr. Chair, wag naman sana, no? Wag naman sanang mangyari. Baka sila pa yung mademanda dahil sila yung tumanggap ng tseke, sila yung nagpapalit. Pero baka maabswelto itong mga militar, itong mga security officer na tumanggap. Kasi dito lang natin makikita in transparency, no? Yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo. Chair, hindi lang po kasi ako na nasasapatan na ititigil na natin yung investigasyon doon kaugnay nung confidential funds. Kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President as siya yung nakalagay po, Mr. Chair, sa JC, sa Joint Circular tungkol sa confidential fund na the most responsible po doon sa pondo. Ang lahat ng sisi ay mapunta doon sa SDO. Sa conspiracy, kasama sila, accessory lang sila. Pero ang may talagang pananagutan dito, sa tingin natin, ay yung Vice President katulong nung mga security officer. So yun lang, Mr. Chair, yung gusto kong maliwanagan. Bakit tinigil na natin doon? Hindi natin pinatawag yung 2 security officer na involved o yung tumanggap. Kasi wala silang band. Unlike yung ating mga SDO, wala silang karapatang tumanggap. So bakit sila tumanggap ng ganitong pera? At kapananagutan nila yan. Meron na po tayong, may mga hinahing po na impeachment proceedings sa ating Vice Presidente at sa akin pong pagkakalam, ito po ay kaugnay sa confidential fund. So ito po ay dudulugin na pag ito po ay na-refer sa Committee on Justice. So sa akin pong paniniwala na yun na po yung at yun din po yung mga suhestyon ng ating mga miyembro na doon po tutumbukin yung investigasyon. Pangalawa po, salita na rin po yung AFP na nagkakaroon na rin po sila ng internal investigation patungkol po dito sa pangyayaring ito. Kaya po mas minarapat po ng mga miyembro na ito po ay ibigay sa pamunuan ng AFP nang hindi po tayo makasagabal sa kanilang pag-iimbestiga. Wala rin po akong tiwala na magkakaroon ng partial investigation patungo doon dahil alam naman natin, tauhan nila yung involved. 'Di ba? Tao nila yung mga involved doon. Nakita naman natin doon sa ating mga investigation na wala namang national security involved. Tayo po ay makikipag-ugnayan po sa AFP. And in addition to that, tayo po kasi ay recommendatory lamang. Proper ahensya po na po pwede pong maglitis dyan ay yung Office of the Ombudsman,
Ito po yung mga ahensya na dapat pong maglilitis at sa hanay naman po ng AFP, ang alam ko po meron po silang jago kung tawagin po yan or yung court martial. Yung purpose po talaga po natin is tingnan kung paano na-abuse itong confidential funds kasi may abuses. That's why we introduced two pieces of legislation kung paano i-define kung ano ba yung confidential funds. Pag sinabi mong confidential funds, ano bang definition nito? Anong technical na parameters na po pwede natin makonsider na confidential funds? Pangalawa, alin ba sa mga ahensya ang dapat pagbigyan? So we have already accomplished that, Mr. Chair. In fact, dun po sa pangunang pambungad na statement po ng ating chairman ay sinabi niya po yan in aid of legislation. Narinig ko kayo kanina, sinabi nyo, we have no time na for this impeachment. Kaya nag-aalala lang po ako na hindi natin mapapanagod si Sara Duterte dito sa kalokohan na ginawa niya sa confidential fund kasama ng mga binanggit na mga security at ilan pang mga kakonspire niya sa Office of the Vice President and the Department of Education. Nakapag-submit na ang Makabayan Block composed of Representative Raul Manuel, myself, and Representative Arlene Brosas ng dalawa pong legislative measures related to confidential funds. Yung una nga po ay yung pag-iimbestiga ng confidential funds, hindi lang po sa Office of the Vice President. Lahat po ng confidential funds ng mga agency na nabigyan ng confidential funds. Kasi kung nangyayari ito sa Office of the Vice President, malamang. Kasi baka sabihin ng mamamayan natin, baka sabihin ng taong bayan, sinisiro in lang natin yung confidential funds ng OVP. Tayo po ay nagpasa na ng House Resolution para imbestigahan ang lahat ng mga ahensya dahil pangalawa, meron po kaming bill na ipinasa na i-abolish talaga itong confidential funds.